East Loop, Bawang. Oh my God! Ay! Hello! Please! Please! Dai! Wala pang babalik sa Sir, okay lang po lumapit ako kay Billy. Okay, sir. Doon ka na lang sa harap, sir. Okay, doon ka harap. Okay. Susunod po. Maraming sa inyo galing pang Norway! Oh, sige. Sa iba't ibang bansa, maraming salamat kasi nabiyahe pa kayo, nag-absent pa kayo. At madami kayong pinagliban na mga kailangan ninyong gawin para pumunta dito. So maraming salamat sa oras ninyo at sa pagpapakita ninyo ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. At yes, kakatapos lang ng aking pagbisita sa kanya. At okay naman siya, nagtatanong lang siya sa mga timelines kasi nga malapit na yung eleksyon at tinatanong niya kung ano ang nangyayari sa kampanya ng mga senador at tinanong niya kung papaano siya makakabalik dahil nga meron din siyang eleksyon sa Davao City. So yun yung napag-usapan kanina, yung kampanya at eleksyon na nangyayari sa ating bayan at nag-express din siya ng fears niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga usapan sa eleksyon, sa halalan. At okay naman siya. May rice na, may kanin na, lagi. At yung mga taga Netherlands kahapon, nagsabi sila iba daw ang pagkaluto ng ng kanin dito. Tinanong ko siya kung tama ba yung pagkaluto ng kanin. Tama naman daw. On that point, na-perfect na natin yung kanin, yung rice doon sa loob. At medyo mahina pa siya kumain kasi nga he's getting used to sa pagkain sa ulam kasi hindi Pilipino yung ulam, pero meron ng rice at meron naman siyang access sa gatas at prutas. Yun din yung hinihingi niya noon. So okay naman siya. Ang kanyang may mga sakit na si Pangulong Duterte, natural lang yon dahil mag 80 years old na siya. So merong doktor na nagmo-monitor sa kanya at meron din silang nurses na nagmo-monitor din sa kanya. Ang kanyang blood sugar, nilagyan na siya ng gadget para sa blood sugar niya. So nagano na silang parang electronic checking doon 4 times a day sa kanyang blood sugar. So medyo controlled naman ang blood sugar. Ang problema na lang natin ay hindi mapigilan yung pag-inom niya ng Coke Zero. Bago ako umalis, binilhan ko siya ng 4 na Coke Zero. Nag-iwan ako doon ng 4 na Coke Zero. Bumili ako para sa kanya at sinabi ko na once a day yan. Kasi ang grocery mo will come sa Wednesday. Ang grocery list mo will come sa Wednesday. So once a day yung 4 na Coke Zero na iniwan ko sa'yo. At sabi niya, bakit? Sabi niya, bakit? Once a day lang ang Coke Zero ko. So, sabi niya, 3 beses daw kumakain araw-araw, breakfast, lunch, dinner. So, at least daw 2 cans of Coke Zero a day. So, I know, right? So, sabi ko sa kanya, okay, babalik naman kasi ako sa Monday kasi meron akong schedule sa'yo. So, 4 yan, gawin mo na lang 2 bukas, 2 sa Monday. And then, pagdating ko, bilhan na naman kita ng bagong stock mo ng Coke Zero. Yes, and then sabi niya wala namang problema sa Coke Zero kasi wala man itong sugar, so wala itong problema sa So, yes, I know. And then I said na, yes, it doesn't have sugar but it has sugar substitute, so we have a problem with carcinogens and then we will deal with cancer. Yeah. Sabi niya, I'll deal with cancer when it comes. I have diabetes, I'll deal with cancer when it comes. So, He's so brave. So right now, yes. So right now, I'm just keeping him comfortable. Letting him, asking him to adjust to the ways inside and asking him to observe the other detainees and how they do things.
so that he knows how the system works inside. And then, well, yes, yun lang naman ang ano niya, ang kanyang damit. Sabi niya, ipadala daw yung maleta niya na nasa akin. So, ipapadala yon. Ang kanyang Coke Zero, make sure na merong unlimited supply of Coke Zero. And then, he asked for shaving cream, which was free inside. So, they just had to teach him where to access the shaving cream. And then the rice, we already solved the rice problem. Inununan pa, paano? I already submitted A list? yes, a PDF file of Filipino recipes. I already asked the lawyer to send it inside, and then maybe they can consider cooking the recipes in the list, because a very simple. So you're not allowed to bring anything in, no? No. Alright, okay. That's what we thought. But they allowed me my credit card so that I can buy him things. Be careful with the Coke. Yes, I told him that, but you know, he's 80 years old, and then he's just, I'm 80, I deserve all the, Question, all the no diseases. exemption for the food for sa birthday? Walang exemption, PP? Wala siya exemption? I already asked that from the guards if I can bring birthday cake. niya. Yes, I can bring cake, but then cake is not allowed for him, so Yes. Cake zero. cake zero. Cake zero. But then I'll ask the lawyer as well, because they know more how to talk to the administration than I do. I'm just learning the ropes inside as I go in every day. Yes, so Quick question about his movement. Is he allowed to go around? yes, he is allowed, but he doesn't want to. He doesn't want to go around. So, I told him that. I told him that, can you just do what the doctor tells you? The doctor is telling you to use your muscles. Right. He's not even allowed to do the wheelchair now because Are the there doctor wants him therapists or to. nurses coming in to help him out? Yes, there are. Everyone's helping him out inside. That's good. But he said that if I go out, I'll go straight to the gates and go out. So, that's what he told me. I told him. You're not gonna go far then. I told him to avail of your rights to go outside and walk. And then he said, no, I don't want to do that because I will walk to the gate. He's not gonna go far. So yes, that is something that I have to work with him to get him walking outside. Hindi sana po Sa mga supporters, ma'am, ano yung message nyo kung anong pwede namin gawin? Like, pretty much all over the world, nandito ngayon eh. Kusa kami pumunta dito to support Duterte. Yes, yes, I know, and I'm truly very thankful for that, for your expression of support to the president, and for your expression of Our love. yes, solidarity, and of your, I don't have the word just now, but I can think of disgust of what happened to him, how he was taken from his country and brought to a foreign jurisdiction against his will. So maybe we continue to let the government know that what they did was wrong. What they did to a former president and a Filipino citizen was wrong, and then we demand that there be some sort of accountability in our country for what happened. Agree. So that it doesn't happen again. We cannot really remedy the situation right now. No? Sinasabi ko, hindi naman na natin siya maibabalik doon. But just to make sure that it doesn't happen again, because I heard, and I do not know if it's true, that there are other warrants of arrest coming out for other accused in the Supporters. case. So yes, we need to learn from what happened, and we need to make the government understand that they did something wrong. Ano ang dapat na narrative para sa mga tunay na supporters? Kasi maraming media din na nagbibigay ng kanilang interpretation. For us that truly support Duterte, ano yung pinaka-message sa lahat namin na ano yung talagang tunay na nangyari dito? Ang tunay na nangyari dito, I already consulted a lawyer, no? Ang tawag doon sa ginawa ay extraordinary rendition. Yun yung pagkuha ng isang citizen sa kanyang bayan at dinala siya sa ibang jurisdiction, in this case the ICC, a foreign jurisdiction or a foreign country, at kinulong.
And ang gumawa nun ay ang gobyerno. Sa revised penal code natin, it's kidnapping, pero ang kidnapping ay gumagawa private individuals, di ba, mga kidnap for ransom guns, gano'n. Ang nangyari dito, ang gumawa ay yung gobyerno. At makikita naman natin na hindi nila dinideny yung ginawa nila, at sinasabi pa nga nila, tama yung ginawa nila. Pero from the perspective of international law, it's all wrong. Hindi tayo member ng ICC na, di ba? Yes, we are currently not a member of ICC anymore. There was no obligation to cooperate. Apart from that, the Philippine government questioned jurisdiction during the appeals. And although it was not taken up, it was not decided, the jurisdiction, but there was a dissenting opinion there by 2 judges that said that yes, there is no jurisdiction at this point in the investigations of the prosecutor. So, VP, are we waiting until September, or there's a remedy that we're going to do? We're currently working on things for him. That's good. Because this is gonna happen like from here on until September. Everyone's gonna be here, so they don't want that. The neighborhood here don't want that. Okay. Not everyone will be here because it's a private, like. I guess what is happening right now will make the ICC understand as well. Correct. It's really good. What they're doing is an injustice. Just send them home. Just send them home. That's it. That's what we want. Send them home. Sir, yung aking double chin dyan sa... Yes. Yana mo gamay. Luluhod na lang po ako. Sige. Sorry. VP, ka-clarify ko lang po kasi meron po kayong sinabi kanina dun sa kalagayan ni former President. So, papalik-palik po ba siya dun sa loob ng hospital facility sa loob ng ano? Or nandun na po siya sa kanyang room? Nandun na siya sa kanyang room. Doon na siya monitor ng doctor and nurse. Opo. And ma'am, kanina po narinig ko po isang tanong ng kababayan natin about dun sa letters. So hindi ko lang po narinig ng malinaw kung ano po yung nasabi niyo. Meron na po bang letters na kayo po yung kasi last time po di ba nabanggit niyo na kayo po yung nagbasa personally dun kay President Duterte. Meron po bang ganung instant split ngayon, ma'am? Hindi, wala. Ang mga letters kasi parang nandoon sa kwarto niya. Likely, nandoon talaga yun sa kwarto niya. Tinanong ko siya kung natatanggap mo ba yung mga sulat. Sabi niya madami. Baka nandoon sa kwarto niya. Meron po ba kayong idea, ma'am, kung paano po sinasala yun ng facility? Yan ang hindi ko alam. Opo. Kasi ako naglalagay din ako ng sulat. So hindi ko alam kung nagre-redact ba sila ng mga information na sinusulat ko, hindi ko alam. Ma'am kahapon, last na lang po, ma'am. Ma'am kahapon po tinanong po, sorry po, excuse me lang po. Salamat po. Ma'am, kahapon po tinanong po namin kayo kung nabanggit po sa inyo ni former President yung birthday wish niya kasi sabi niya, kasi in next week na po yun, ma'am, di ba? Naitanong niyo po ba yon kay former President, ma'am? Ay, wala. Hindi namin napag-usapan yung birthday niya. Napag-usapan kasi namin yung scheduling sa next week ng bisita kasi darating na si Anileta, si kapatid ko, si Veronica. So yun yung napag-usapan. Pero last week sa Monday. Thank you.